Nako po, Senator Cheese, natameme kay Pangulong Bongbong Marcos, totoo ba? Nako, kumakalat ngayon ito sa social media at napaka-matunog nito. At kayong sa panahon na to mga kababayan ko ay bibihirang may gumawa na isang administrasyon na nakinakasuhan ang mga smuggler. Kamusta naman ang negosyo sa bigas? Kamusta naman ang pag-hoarding? Buhay pa ba yung kanilang laban? Buhay pa ba yung kanilang ginagawang pangungulimbat sa taong bayan? Well, eto po ang patunay. At ano ngayon ang masasabi ni Senator Cheese dito sa ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Challenge niya si Pangulong Bongbong Marcos last time. Pinatunayan ni Pangulo na hindi siya nagko-cover up o nagtatago ng mga smuggler, mga kababayan ko. Ayon dito sa mga kababayan ko, ayon dito sa Bureau of Customs, makikita natin, babasahin ko po sa inyo yung magandang balita na to mga kababayan ko ha. Sabi ito, BOC, sinampulan ng mga smuggler na importers nagsa-raid sa Bulacan, mga kababayan. Buti naman, di ba? Sabi dito mga kapatid, babasahin ko na lang po sa inyo ha. Sinampulan, pasensya na, kinakain ko yung sinasabi ko. Ayan na, sinampahan na umano, ng kaso ng agricultural smuggling of Bureau of Customs, BOC, ang mga importer ng bigas na sinalakay na bodega sa Bulacan. Kamakailan lang. Ayan mga kababayan ko. Ito yung mga nanakawan tuloy. Sorry for my words, not nanakaw. Ito yung mga nahulihan ng bigas ng mga nakaraan mga kapatid. Ito yung mga warehouse. Sabi kasi ni Senator Cheese, mga kababayan ko, wala daw makakasuhan, wala daw makakasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa parang pinaparating niya sa taong bayan, cover up ang nangyayari. Di baling ibigay yung bigas, di baling ipamigay yung bigas, wag lang silang mabanggit. Pero mga kababayan ko, nung sinabi po ni Senator Cheese yun, mga kababayan ko, eto po, after a few days, mga kababayan ko, lumabas po ito, September 30, mga kababayan ko, 3 days ago, mga kababayan, na sinampulan na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ng Bureau of Customs ang mga smuggler na importer na na-raid sa Bulacan, mga kababayan ko. Ito pa, lang. Sabi pa dito mga kababayan ko, ito. Sabi pa dito, ito pa pinakamahalaga doon, mga kapatid. Oh. Ayan. Oh. Sinabi ni Attorney William Balayo, Acting Director ng Bureau of Customs Legal Service, 4 na kaso ng agricultura products smuggling ang isinampa ng ahensya laban sa mga hindi pinangalan ng mga importer ng bigas, mga kababayan ko ha. That's very clear. Hindi pinangalanan importer ng bigas. Bakit nga ba hindi pinangalanan ng gobyerno? Bakit nga bang hindi inilabas ng gobyerno yon? Mga kababayan ko, sa saligang batas po natin, once na nasa korte na ang kaso, hindi mo pwede isa publiko. Okay? Just want to remind you, sa mga nagrereklamo po dyan, bakit hindi nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Bakit hindi nilabas ni PBBM yan? Nang mapahiyayang mga importer ng bigas na yan. Ganyan na sasabihin na iba. Tama ba ako? Baka sabihin nyo, hindi pinagtatakpan ng Pangulo. Tandaan nyo po, may batas po tayo umiiral sa Pilipinas ha. Meron po tayong batas na umiiral dito. At ang batas po na yun, kapag nasa korte, ang kaso ay hindi mo ipepwede isa publiko. Mga kababayan ko. Public information na sabihin na ganito pero hindi pinapangalanan. Korte na po ang siyang bahalang humatol sa mga yon. Meron tayong korte na umiiral. Meron tayong justice system na tinatawag. Mga kapatid, baka sabihin na naman ng iba, cover up ng Pangulo. Baka umiyak ka na naman, ha? May daming umiiyak eh. And sa mga kababayan po natin, please don't forget to like this live streaming. Sabi pa dito, mga kababayan ko, ang particular factual backdrop po ito na yung ni-raid noong August 24 sa Bulacan. Ayan na, August 24 sa Bulacan. Ilang months na? Oh, last month pala, last 2 months ago. Oh, Bulacan, and pardon me. Ayan, sabi pa dito, kung hindi ko papangalanan yung mga akusado, note less, for we are happy. Tama ba ako? We are happy. Ay, akala ko we are not happy eh. We are happy to state that ito pong pinailan ng file. Ayan ha.
Pinilang file po namin sa cases. 3 po dito ay yung economic sabotage. Ay, nakakatakot yun mga kababayan ko. Economic sabotage. Ano, pahayag ni Balayo sa isang news forum na ginanap sa Quezon City nitong Sabado, September 30. Alam nyo ba, ano to napaka napaka maselan po nitong kaso na tong economic sabotage. Kasi ano kung hindi ako magkakamali, people of the Philippines ang kalaban mo dito sa korte. Hindi ako magaling na abogado pero kwento lang sa akin. Correct me if I'm wrong. Ang sabi dito, pag economic sabotage ang kinaso sa'yo, people of the Philippines ang kalaban mo. Kumbaga taong bayan ang kinakalaban mo. Yan, masasabi natin dito. Nako, no September 30 pa pala to. So, ito, sa tanong kung bakit hindi agad sinampahan ng kaso ang mga sospek sa pagpupuslit ng bigas sa bansa, sinabi ng Bureau of Customs na binigyan muna nila ng pagkakataon ang mga sangkot upang patunayan na legal ang isinagawang importation upang magkaroon din sila ng due process sa batas. Okay, I like that. Tama po yun. Kailangan natin ng due process. Kailangan natin na pasagutin sila. At kapag hindi sila nakasagot ng ilang araw na ibinigay, ituturing sila ditong mabigat talaga mga kababayan ko. Kasi unang-una, agricultural smuggling ang pinakanaso sa kanila. Pangalawa, yung economic sabotage. Mabigat din po 'yun. I don't know yung pangatlo, pero let's alamin natin sa susunod. Sabi pa dito, tatlo umano sa mga sinampahang kaso na tinuturing ng Bureau of Customs na large-scale agri-smuggling, habang hindi naman umabot ang isa sa pangkaso sa 10 billion threshold, kung kaya't ibinaba ito sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. And subalit swak pa rin sa agricultural product smuggling. Ayan, nako, ito palang isa. Oh. Ito pa, sabi pa dito mga kababayan ko, samantala nagsagawa pa umano ang Bureau of Customs ng case build-up para sa pagsasampa rin ng kaso laban sa mga smuggler sa Zamboanga City. Mga kababayan ko, saan mahigit na 42,000 na sako na puslit na bigas ang nasamsam ng otoridad. Matatandaang binigay na bilang donasyon sa Department of Social Welfare and Development sa DSWD ang mga nasamsam na bigas na ipinamudmud sa mga mahihirap na Pilipino. Tama yun. Ang tanong dito mga kababayan ko, may focus case ganito. Punta ako dito kay Senator Cheese. Ako lang, mga kababayan ko, kung tatanungin niyo po ako, punta lang kay Senator Cheese Kasi may binitawan si Senator Cheese doon na kino-cover up daw ng Pangulo yung ating mga smuggler. Parang ang dating nito, ang kapalit daw nung pag hindi pagkakaso daw, hindi daw pagpapangalan sa kanila sa publiko ng gobyerno, ay ipamigay na lang daw yung bigas, okay lang daw ipamigay yung bigas. But the thing is mga kababayan ko, antayin ko yung sasabihin ni Senator Cheese. Kasi binatikos niya si Pangulong Bongbong dito Binatikos niya ang Marcos administration. Daw, ang tanong ko, napatunayan ngayon ng Marcos administration na kaya nilang magkaso. Kasi in the history ng Pilipinas, wala ako nababalitaan na dumaan si Digong, dumaan si Gloria, dumaan si Pinoy, dumaan si Erap. Wala ako nababalitaan na nakakasuhan na smuggler. Kasi yung mga smuggler na yan, mga kababayan ko, matagal nang existing yan. Matagal na lang ginagawa yung negosyo na yan. Matagal na nilang dinadaya ang mga tao. Dinadaya ang gobyerno. Matagal na nilang ginagawa dito sa bansa natin yan. Pero in the history na nabubuhay ako ngayon ko lang narinig at naibalita dito, mga kababayan ko, na may mga nakakasuhan palang smuggler. Mga kababayan ko. Sana damay na rin nila yung smuggler ng sibuyas. 'Di ba? Para naman maganda-ganda. Nakakagulat mga kababayan ko, kung ako tatanungin ninyo, kasi for the first time in the history talaga ng narinig ko
na mayroon po nakasuhan at Marcos administration lang ang gumawa niyan. Mga kababayan ko, I don't know kung meron pa sa iba. Mga kababayan ko sa ibang administration. Pero nakakagulat yung sinabi ni Senator Chis na kino-cover up. Ito'y patunay lamang na hindi kinukonsinti ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kinukonsinti ang mga smuggler na yan. At wala pong katotohanan yung mga paratang na sinasabi po niya doon na kino-cover up lang, kapalit daw ganito, ipamigay na lang daw yung bigas. O kahit ipinamigay yung bigas, mga kababayan ko, kahit na pinamigay yung bigas, nagkaroon pa rin naman sila ng mga kababayan. Kaso, ang laki ng kaso, large scale stapa, agricultural smuggling, o di ba, economic sabotage. Ang tindi nun. Kasi sabi ko sa'yo, bakit? Gobyerno kalaban nila eh. Eh ngayon, dito nalalaman nyo. Abangan na lang natin mga kababayan ko pag gumulong yung kaso at natapos. Tapos may papakulong. Di ba? Ayun ang pinaka-the best. Yun ang pinakamaganda, mga kababayan ko. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kamay nabakal yan. Honestly, hindi kamay nabakal yan. Baka! Pag ito nagpatuloy yung higpit sa Pilipinas, makikita nyo yung kamay na bakal niyan. Ayun na lang sasabihin ko. I don't want to use the words kamay na bakal, iron fist for PBBM because that's PRRD eh. Pangulong PRRD yan. Pero, mga kababayan ko, mas magandang gamitin kay Pangulong Bongbong Marcos yung salitang peaceful pa rin si Pangulo eh. Pero pag ginalit nyo, iba magalit yan. Kung yung Chinese ambassador nga, sinermonan eh. Ito pa kaya, di ba? Kaya sa lahat na bumabati ko sa gobyerno, mga opisyal na nakaupo, pasintabi po, di ba? Meron pong trabaho ang gobyerno natin. Dapat nga po kami maghanap ng trabaho ninyo. Ano na po bang batas ang naisabatas po ninyo? Meron po ba tayong batikuslo na tinatawag? Puna. Meron pa tayong English ng puna? Kasi parang nakikita ko ngayon mga kababayan ko, ito observing ko lang yung mga nakaupo ngayon na may mga ilan dyan na nakaupong senador. Ito reality lang ako Mga iba dyan, nakaupong senador, parang palamuti lang sa Senado mga kababayan eh. Oo, totoo lang ako I know they are working. Pero yung main author, sila yung talaga nagsulat ng batas. Kasi iilan lang eh. Ako purihin ko si Tulfo. Purihin ko si Tulfo Purihin ko si Tulfo because binubusisi niya. Yung bawat eksena. Binubusisi niya. Kahit na mapapahamak siya, kahit na mapapahamak yung sasabihin niya, itutuloy niya. Ganon si Tulfo, straight to the point. Pero, naghahanap kasi ako ng senador. Sa totoo lang, naghahanap kasi ako ng senador na susuporta sa ginagawa ng Pangulo. Yung tipong mambabatas na nakabalanse, parang si Subiri, mga kababayan ko. Senador, pero nakabalanse. Bakit? Susuportahan niya yung gagawin ng Pangulo. Titignan niya kung tama o mali. Ganun dapat, mga kababayan ko. Ang masakit kasi dito, mga kababayan kukonti na nga nagawang batas. Kukonti na nga nagawa ng ganito. Kukonti na nga lang inaiambag sa libro ng batas natin sa bansa na to. Panay pa ang bati ko sa Pangulo. Sad to say, yan ang totoo. Kaya, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, mawalan na kasi mangot, baka lalo po kayong pumangit, mga kababayan, di ba?